mukhang malapit na. Sabi mo, di ba? Parang malapit na feeling mo. Diretsuhan na. Si Francine ba yun? Opo. Wow! Ang bilis! Bakit mo nasabi, set na mukhang malapit na? Hindi. Bakit ko nasabing malapit na? Kasi hindi na ako lalayo eh. Hindi na ako lalayo. Pero may isang pangako lang akong dapat ko siguro tuparin. Yung pangako ko sa magulang ni Francine. Alam naman po natin na hindi biro ang samahan namin. Hindi biro na bawiin ang tiwala ng magulang ni Francine. Hindi po biro ang pinagdaanan ko na makaabot ulit dito sa nanahawakan ko yung kamay ni Francine. Hindi po biro. At yun ang goal ko na ayoko pong gusto ko na maramdaman nila tita-tito na safe yung anak nila sa akin. Safe si Francine sa akin. Yun ang gusto kong maramdaman. At kaya ako nasabing malapit na yun na lang yung kumbaga, yun na lang yung parang kailangan kong gawin para masabi ko na nandito na siya. So, anong kailangan ko? Lakas ng loob, paninindigan, ano pa ba? Tapang, and respeto, pagmamahal. At yung mga bagay na yun, hindi mo yung makukuha ng isang araw, isang buwan. Kasi malaking pogi points kapag kakampi ko magulang eh. Malaking pogi points kapag mahal ako ng magulang. So yun yung plano ko talaga. Yun po. Wow! Okay. Ang reaction mo muna doon, Francine, bago doon sa tanong ko sa'yo, mag-react ka muna sa sinabi ni Seth. Oh my God. Hindi ko mahanap yung tamang words. Kasi, totoo po, kung nasan kami ngayon, hindi po namin yun pinadali talaga. Kung pwede lang talaga, kung kaya lang namin ma-explain yung mga napagdaanan po namin para makapag-audience kami dito. Ako po, grateful po ako na meron akong set sa buhay ko. Hindi po kasi biro yung bigyan ka ng Diyos ng someone na matatawag mong best friend. Tapos na ayaw ko na. So guys, hindi talaga biro. Alam naman po na lalo na ng mga nakaraan, hindi biro. Hindi po biro na bawiin ang tiwala ng magulang ni Francine at ni Francine. Hindi po biro yun. Sobra ko po ng ginalingan. And alam ko kulang pa. Alam ko meron pa akong kayang magawa. Alam ko na meron pa akong kayang ibigay. And para pagdating ng panahon, ano man ang mangyari, mahal nila ako. Kahit ano man mangyari, mahal nila ako. Yun ang plano ko. Kaya pag tinatanong kami, kayo na hindi naman kayo na, ganyan. Hindi po biro guys, hindi po biro na kami agad. Hindi. So, pwede mo sabihin, Seth, na tinatrabaho mo pa para maging kayo? Opo. Matagal po ito, matagal. Hindi siya isang buwan, hindi siya ganyan. At di ako hindi kami nagmamadali. Okay kami ng magulang ni Francine nila dito, tita. Okay din sila mama kay Francine. So, okay kami doon. Diba? Nakakadalaw po ako sa bahay nila. Pinapayagan ako nila dito, tita na sunduin siya sa school. So, okay. Basta, oras, set, uwi. Set yung oras, dito si Chino. Okay. Di ba?
wala sa isip namin na madaliin ang mga bagay-bagay ng mga sarili namin, na magmahal, na mag-commit, na mag-ganyan. Pero, hindi. Okay. Di ba? Wala sa isip. Hindi kami ganon ka-close before. Or maybe close kami but may wall sa pagitan namin. Although okay naman kami, we just know deep inside na parang may awkwardness. At sinabi rin naman namin yun before. Dati, masasabi ko mas mas magkaibigan when it comes to work. Mas nag-a-agree kami sa isang bagay if it's about work. But now, I would say siguro sa tinagal or sa hinaba nung panahon na magkasama kami, masasabi ko na yung friendship na meron kami ngayon, on a different level naman na siya. Mas nakilala namin yung isa't isa. Ngayon, mas may halaga na sa amin yung friendship namin at hindi lang about sa work na yung mga napag-uusapan namin. I think siguro kasi pag lumalaki ka na, nag-iiba na rin yung mga topics nyo as friends. But kung magbibigay ako ng isang word, kung ano si Seth ngayon sa buhay ko, I think it would be, my best friend.